Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Ngayon din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari nyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Ngayon din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Ngayon din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Ngayon din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus.
Kabanatang 104, mga talatang 34 hanggang 35. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, pagkat ako'y nagagalak, nagpupuri sa may kapal. Ang lahat ng masasama, sana'y alisin sa daigdig. Ang dapat ay lipulin na upang sila ay maalis. Si Yahweh ay purihin mo, aking kaluluwa. Purihin si Yahweh. Panginoon, papurihan natin at ipag-awitan, maglingkod na walang humpay, sundin natin may katwaan, malugod natin purihin ang bumubuhay sa atin, Diyos na lubhang mabagin, tanging Amang maniliwin. Tayo ang bayan na ligtas, nang sa Kaniya'y tumawag, manatili tayong ganap sa mayaman niyang bigay. Ang Kordero'y papurihan, lawagan at dalanginan, tayo ay pinakikinggan sa anumang karaningan, at hindi kinakain ang masaganang pag-ibig sa bawat isang ibig na lubos ng pananalig. Tayo po'y sandaling dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Pinupuri ka namin pinasasalamatan, Panginoon, sa patuloy na buhay, kalakasan, pagpapala at gabay na binibigay niyo po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan niyo po kami sa aming pampanambahan sa araw na ito. Patawarin niyo nawa kami, Panginoon, sa aming pong pagkukulang, kahinaan at mga pagkakasala. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kayong mangusap sa bawat isa po sa amin, at masumpungan po namin, Panginoon, ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Tinataas po namin ang aming pagpapurit pasasalamat, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating sagod ng pagbasa ay matatagpuan po sa aklat ng unang Juan, Kabanatang 5, mga talatang 9 hanggang 15. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayo mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Gayon din naman,
Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, ayon sa kalooban ng Diyos. Po ay magsitayo habang sabay-sabay na sinasambit ang OCUMC Vision Statement. An edifice of faith built by the family of loving, believing, and obeying Christian stewards. As such, we shall be a model church, dynamic and God-reliant in the area of nurturing the faith and spirituality of our lay people, reaching out to the community both socially and spiritually, sustaining the church's physical structure, strengthening the church's governance, and protecting God's creation. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati sa pagkalinga mo sa mahabang panahon. Naging tapat ka, O aming Panginoon, mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Ubando Sentral. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati sa pagkalinga mo sa mahabang panahon. Naging tapat ka, O aming Panginoon, mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Ubando Sentral. Ating mong ilapit sa Panginoon ang mga mamunting bata ng ating iglesia, maging ang mga bata sa ating komunidad. Tayo po lahat ay yumuko at tayo manalangin. Banal, makapangyarihang Diyos, dakilang Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito, dakilang Diyos, na kami ay magsama-samang panalangin ng aming mga mumunting anak sa iglesyang ito, maging sa komunidad na aming kinabibilangan, maging ang mga batang naaabot ng gawain ito ng pagsamba. Hiniling po namin, O Diyos, na patuloy niyo pong igawad ang iyong pagpapala sa buhay ng mga batang ito. Bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan, pangangatawan, bigyan niyo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo, O Panginoon, at higit, Panginoon, hiningi namin ng iyong patnubay at pag-iingat sa bawat isa sa kanila. Pwedeng, Panginoon, hiling po namin na ilayin niyo po sila sa anumang kapahamakan, lalo higit sa banta na kapahamakan na dala ng COVID-19. Hiyaan mo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang maglukob ng iyong mga nadugo upang protektahan ang buhay ng bawat isa sa amin, maging ang higit ang buhay ng mga batang ito, Panginoon, na ngayon pa lamang ay sumisibol at ngayon pa lang ay nagkakaroon ng pagkaunawa, Panginoon, patungo po sa iyo.
Hiling namin, o dakilang Diyos, na sa oras po ito, Panginoon, ilapat mo po ang iyong mga kamay sa sinumang bata na mayroong karamdaman sa mga oras na ito, at ibangon niyo po sila at palakasin, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, na ikaw, o Diyos, ay kumilos sa kanilang buhay. Lalo't higit, Panginoon, sa sitwasyon namin ngayon, higit na maging malapit ka, Panginoon, at ang mga kamay mo ang patuloy na nag-iingat, ang patuloy nilang maranasan sa kanilang buhay. Hihiling po namin, O Diyos, na patuloy na magtanim ka ng buto ng pananampalataya sa kanilang mga puso at isipan. Pakagamitin mo rin po ang mga tahanan na kanilang kinabibilangan, ang mga nanay at tatay, mga lola at lola na siyang huhubog ng kanilang isip, huhubog ng kanilang pagkatao sa pamagitan ng pag-ibig na patuloy na pinagkakaloob mo. Sa umagang ito, Panginoon, itinataas namin ang buhay ng mga batang ito. Ikaw ang patuloy na magpala, ikaw ang patuloy na mag-ingat, ikaw ang patuloy na kumalinga sa bawat isa sa kanila. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon, na aming kaibigan at aming tagapagligtas. Amen. Ang lahat po ay inaaniyahang tumayo sa pagbasa mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ng Ebanghelistang si Juan sa Kapitulo 16, mga bersikulo 4 hanggang 15. Subalit, sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghahatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita, at ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin, ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya sa inyo. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. See
On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. At that time, there were devout Jews from every nation living in Jerusalem, and when they heard the loud noise, everyone came running. They were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers. They were completely amazed. "How can this be?" they exclaimed. "These people are all from Galilee, and yet we hear them speaking in our own native languages, and we all hear these people speaking in our own languages about the wonderful things God has done." They stood there, amazed and perplexed. "What can this mean?" they asked each other. But others in the crowd ridiculed them, saying, "They're just drunk, that's all." Then Peter stepped forward with the 11 other apostles and shouted to the crowd, "Listen! Listen carefully, all of you fellow Jews and residents of Jerusalem. Make no mistake about this. These people are not drunk as some of you are assuming. 9 o'clock in the morning is much too early for that. No, what you see was predicted long ago by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my Spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream dreams. In those days, I will pour out my Spirit, even on my servants, men and women alike, and they will prophesy. And I will cause wonders in the heavens above, and signs on the earth below, blood and fire and clouds of smoke. The sun will become dark, and the moon will turn blood red before that great and glorious day of the Lord arrives. But everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Magandang umaga po muli mga kapatid dito sa Obando Central United Methodist Church at sa pamunuan ng ating iglesia, sa pamumuno ng ating kapatid na Engineer Rinaldo Sagdalan. Umaasa po ako na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at umaasa din po ako na makakasama ko kayong lahat dito sa ating online worship service. Mga kapatid, ang talata po natin ngayong umaga ayon po sa ating leksyonaryo sa linggong ito ay matatagpuan po sa Juan, Kabanatang 16, talatang 4 hanggang sa 15, na ganito po ang ating matutunghayan. Subalit sinasabi ko ito sa inyo upang kapag dumating ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala na rin isa man sa inyo ang nagtanong kung saan ako pupunta. Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha man kayong nalungkot, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito ang iyong patnubay kung hindi ako alis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila nagniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili,
kundi ang kanyang narinig at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Parangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay sa akin, kaya sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Mga kapatid, una po sa lahat, nais kong pasalamatan ang Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na binigyan ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya bilang isang pastor sa 7 iglesia sa loob ng 12 taon. Ito po ay nagsimula pa noong taong 2009 hanggang sa ngayon taong 2021. Bilang pagbabalik tanaw, noong 2009 atin pong pinasimulaan ang ating mission sa Wawang Kapis. At sa tuwing isang bisis lang sa isang buwan. At noong 2010, ako'y natalaga ni Pastor Joseph Estadilla na noon na ngayon ay DIS na sa South Bulacan District bilang missionary pastor. At noong 2012, ako'y naordinahan bilang local pastor ng Bulacan Annual Conference. At noong taong 2010 nga po, ang mission natin sa Wawang Kapis ay naging lingguhan na ang ating pagsamba kasama ang marami nating kapatiran mula dito sa ating iglesia. At hindi po nagtagal, nagkaroon po tayo ng mga Bible studies sa mga tahanan ng ating mga membro tuwing Miyerkules hanggang sa marating natin ang mga karatig na lugar tulad ng Kapol, Pinagkahipunan at ang Wawang Laplap. At ako'y nanatili sa ating mission church ng 5 taon. Ito ay mula 2009 hanggang 2013. Ano po. At nung panahon ngayon, mga kapatid, bangat meron lang akong, ito na may pagbabalik tanaw lang po mga kapatid, meron lang po akong 1,000 pesos allowance per month. Ano po. Pero masaya na ako. Plus, meron transportation at pagkain naming na mga nagmi-mission doon. Ganoon pa man sa tulong din ng iba nating mga kapatid dito sa ating iglesia, ganon din mula sa ating distrito at sa ating mga kapatiran sa Wawang Kapis. Kailanman hindi naman kami ng mga misyonary doon na pupunta roon ay nagutom o nagkulang. At ganon din po sa aking personal na sa aking pamilya, ano po, excuse po, hindi rin naman nagkulang ang pangangailangan ng aking pamilya sa araw-araw naming pagbubuhay. Mga kapatid, nais ko pong muling pasalamatan ang Panginoong Diyos sa buhay ng bawat membro at sa pumunuan ng Iglesia ng Padre Central United Methodist Church mula noong una magpahanggang sa ngayon. Sa dahilan sa pamagitan ng ating Iglesia, ito ang naging daan para makilala kong lubusan ang kalakilan at pag-ibig ng Diyos nang siyang nagbigay sa akin ng kalakasan at inspirasyon na maglingkod sa Kanya sa loob ng 12 taon bilang isang pastor. At patuloy ko rin hiniling sa Diyos na sa pamamagitan ng aking mga panalangin, mga kapatid, excuse po, na kung saan niya ako tinawag sa aking pagsisimula sa paglilingkod sa Kanya, ay doon na rin ako magtatapos sa aking ministeryo. At ito naman po ay pinagkaloob niya sa akin na ako ay madestino sa ating church, ang Ubando Central, kung saan ako nagsimula bilang associate pastor. Kaya po mga kapatid, sa masaling ito, ako po ay nagpapaalam sa bawat isa sa inyo. Salamat po sa lahat. Sa inyong lahat.
At ito na po ang aking huling mensahe sa inyo bilang iyong associate pastor dito sa ating iglesia sa pamamagitan nitong ating Sunday online worship service. Marami pong salamat sa inyong lahat at sa Diyos ang lahat ng papuri. Mga kapatid, batay na rin po sa ating talata sa umagang ito. Ayon po sa John 16. John 16:16 ay isa ring pamamaalam ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at sinabi niya, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako inyong makikita. Mga kapatid, ayon sa mga Bible commentaries na aking natunghayan, nalungkot ang mga alagad sa sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay alis. Ayon na rin sa nakasulat sa Juan 16:20, ang sabi rito ay, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanglibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Mga kapatid, ang ilang mga dahilan sa ganap na kalungkutan ng mga alagad sa pag-alis ng Panginoong Hesukristo. Excuse po. Ang una, hindi pa nila ganap na naunawaan ang tungkol sa mga bagay na ito na sinasabi sa kanila ng Panginoong Hesukristo. At ang ikalawa, batid nila ang mga panganib na kanilang sasapitin. Ayon na rin sa nakasulat sa ikalawang sulat ni Timoteo, kabanatang 3, talatang 12, ang sabi rito ay, ang lahat ng may nais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Mga kapatid, ito ay isang malungkot na katotohanan para sa mga alagad. At kailangan dito ng isang mahinahon at pangunawa. Sapagkat ang buhay ng isang Kristiyano ay tungkol sa katotohanan at pananampalataya. Hindi tungkol sa kaginhawaan at sa tagumpay na nagiging pamantayan ng sanlibutan. Ang kailangan dito, mga kapatid, sa pamumuhay ng mga Kristiyano ay isang kabanalan, hindi sa kasiyahan, sapagkat ito'y nakadepende lamang sa mga angkop na pagkakataon. Ang tunay na kagalakan sa isang Kristiyano ay nakabatay kung paano ito nakakalugod sa Diyos at nagiging daluyan ng biyaya sa kapwa na magiging daan sa kanyang kapurihan. Sapagkat ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat nakasentro sa isang buhay na walang hanggan, na hindi inaalintana ang kasalukuyang kalagayan tulad sa panahon natin ngayon. Hindi ito malis-alis, itong pandemyang ito. Pero hindi ito dahilan para gumawa tayo ng ating tungkulin bilang isang mananampalataya. Bagkus dapat ito'y maging tungtungan natin, maging inspirasyon natin na sa kabila ng mga kabiguan na ito, sa kabila ng dala nitong pandemya na ito, kaya ho natin gampanan ito. Kaya nga sinasabi rito, hindi inaalintana ang kasalukuyang kalagayan, maging ito man ay kabiguan o tagumpay. Kinakailangan magpatuloy tayo sa paglilingkod bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, muli nating balikan ang sinabi ng Panginoon. Ayon sa nakasulat sa 1:16, 7 hanggang 15 na ganito po ang sinasabi. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Papatnubayan kayo kung hindi ako. Paparito ang patnubay kung hindi ko alis. Ngunit pag-alis ko, isusubo ko sa inyo. Pagdating niya,
kayong patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Papatunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Mga kapatid, ito po ang kapakinabangan ng maalagad ng Panginoong Hesus sa kanyang pag-alis, ay ang pagdating ng Espiritu ng katotohanan. Natutulungan sila upang maunawaan ang buong katotohanan, sapagkat hanggat hindi pa natatapos ang kanyang misyon sa mundo, ang tungkol sa kanyang kamatayan sa cross at sa kanyang muling pagkabuhay, ay hindi pa magaganap ang pagdating ng banal na Espiritu. Ayon po sa Galatia, Kabanatang 5, Talatang 6, sinabi rito ay pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak upang tayo ay makatawag sa kanya ng Ama ko. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kaalaman para makatawag tayong Ama ko sa ating Diyos Ama. Kaya nga po ang pag-alis ng Panginoong Hesus ay hindi lamang ang pagdating ng banal na Espiritu, kundi para may handa tayo sa lugar. May handa tayo ng lugar sa bahay ng Diyos Ama. At sa pagdating ng banal na Espiritu sa ating panahon, ayon sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro, Kabanatang 1, Talatang 20 hanggang 21, ang sabi rito ay, higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makakapagpaliwanag na alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahanan po. Sapagkat hindi nagbubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinapahayag ng mga taong kinasihan ng banal na Espiritu. At ganun din po, ang gawain ng banal na Espiritu ay para ipadama sa tao ang kanyang paglabag sa batas ng Diyos. At nararapat ang kanyang biyaya at awa para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. Mga kapatid, ang isa pang mahalagang misyon ng banal na Espiritu para mabigyan kayo ng babala ng Diyos Ama ay banal. At siya ang maghuhukom sa mundo at parurusahan ang mga taong hindi naniniwala sa Kanya at hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At ganun din naman, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay ang ikatlong persona sa tatlong persona ng Diyos. At ang banal na Espiritu ay isang mahalagang ministeryo ng Diyos Ama sa lupa para patunayan na ang Biblia ay tapat at katotohanan na salita ng Diyos. Excuse po. At sa pamamagitan din ng ministeryo ng banal na Espiritu, ang dahilan para tumugon ang tao sa ipapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia mula pa sa lumang tipan hanggang sa ating panahon ng bagong tipan ng ating Panginoong Jesucristo. At gawain pa rin ng banal na Espiritu ang naglalapat ng katotohanan ng Diyos sa isipan ng lahat ng tao upang kumbinsihin sila sa pamamagitan ng tama at sapat na pangatwiran na sila ay makasalanan at ang conviction ito ang nagdadala sa tao sa kaligtasan. Mga kapatid,
Naway, kaya natin ang banal na Espiritu ang siyang pumatnubay sa bawat isa sa atin para magdala sa atin ng ating kaligtasan sa kabila ng pandemyang ating nararanasan sa ating buhay sa masanliit. Muli, mga kapatid, tulad ng sinabi ko po kanina, ako po'y magpapaalam na po sa inyo lahat. Ako po'y magre-retiro na bilang pastor ngayong May 31. Ito po'y approve na po ng ating annual conference at lahat po ng dapat mag-approve nito. Kaya maraming salamat po muli at sabi nga, kung meron man po akong nagawa o nagawang kasalanan sa inyo, humingi po ako ng patawad. Pero ganun pa man, in spite na ako'y magre-retire, ako naman patuloy pa rin na maglilingkod sa Diyos. Sa pangalan ng anak at ng banal na Espiritu. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Mga awit, Kabanatang 76, mga talatang 7 hanggang 8. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Ating pong pagsamasamahin ang ating mga handog, ikapo at pasasalamat sa ating Panginoon. Pagsamasamahin po natin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako at sama-sama po natin itong italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos ng aming mga buhay, na siyang nagkakaloob ng lahat ng aming mga tinatangkilik, tanggapin po ninyo ang aming mga handog sa iyo, naway sa pamamagitan po nito at ng aming mga buhay ay magkaroon ng katuparan ng iyong mga pangako. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan na nagkakaloob sa amin ng kakayahan upang makapagbahagi at makatulong sa aming kapwa at sa iyong iglesia. Ipinagkakaloob po namin ang aming mga handog na ito kasama po ang aming mga sarili, kasama ang aming lakas, kasama ang aming mga buhay. Maraming salamat po, mahal naming Ama. Naway maging kaluguran po ito sa iyong harapan. Maraming salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Oh
Sa mga sandali pong ito, kayo po ay aking inaanyayahang dumulog sa panalangin sa ating Panginoon, sa ating Diyos na siyang may kakayahang duminig sa ating mga panalangin at magkaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Patuloy po nating ilapit sa Panginoon ang lahat ng ating mga pasanin, mga alalahanin, mga problema, at iba't ibang mga karanasan, at maging ang ating buong pamilya, mga nasain, mga pangarap, ang ating mga trabaho, ang ating mga pinagkukunang yaman, at manatili tayo nagtitiwala sa Kanyang gagawin sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Pinupuri at dinadakila ka namin, O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Ikaw po na aming kalasag at tanggulan. Ikaw na lagi naming saklolo sa lahat po ng kabagabagan. Ikaw na Diyos na laging nakamasid sa amin at nagbibigay ng kalakasan sa mga panahon na kailangan po namin. Sa iyo po kami patuloy na nananangan at nagtitiwala, O Diyos. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri at pagsamba, ang aming mga kaloob na hain ng pasasalamat. At kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay, ang iyong kabanalan, ang iyong kaluwalhatian. Ikaw na nananahan sa dakilang liwanag, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pagsamba. At sa iyong banal na harapan, Panginoon, dalangin namin ang patuloy na pagpapala mo at ang pag-abot sa buhay ng bawat isang kasama sa pagsambang ito, na inaabot ng kanilang mga damdamin at pananampalataya. Sila na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan, o saan mang lugar sila naroon ngayon, Panginoon. Magpakahayag ka po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Dakila naming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. At patuloy mong dinggin ang panalangin ng bawat isa na patuloy na naghahain ng pagtitiwala po sa iyo at naghihintay ng iyong gagawin sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Aming Ama, sa iyong banal na harapan, patuloy pong itinataas sa iyo ang lahat ng kaanib ng iyong iglesia sa Ubanto Central United Methodist Church at sa lahat ng kasama namin sa pagsamba pong ito. Gayon din po ang baong konseho, Panginoon, ang lahat ng opisyales sa pangunguna ng kapatid na Ray Sakdalan. Patuloy mo po silang ingatan, patuloy mong patnubagutan ng kanilang pananampalataya, at igawad mo po ang kalakasan, galing at talino, ang inspirasyon na magagamit ng buong konsehong ito, Panginoon, upang patuloy na gawin at sundin ang iyong mga kalooban, upang maipagpatuloy ang iyong ministeryong iniyatang sa aming balikat bilang isang iglesia. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin, O Diyos, upang ang lahat ng pagpapala ay maging bahagi sa iyong iglesia, sa iyong kaharian, nagiging sentro ng pagtulong at pag-abot sa nangangailangan. Maraming salamat po, O Diyos. Itinataas po sa iyo, Panginoon, maging ang aming D.S. Glenn Mandiola, kasama ang kaniyang buong pamilya. Patuloy mong ingatan ng kanilang buhay, ang kanilang kalusugan, at patuloy nag-akayin at gabayan, Panginoon, sa pangunguna sa South Bulacan District. Itinataas namin sa iyo ang aming mga obispo, si Bishop Seri, si Bishop Juan, si Bishop Torio. Patuloy mong ingatan ang kanilang mga buhay, i-inspire sila, Panginoon, at gamitin ang kanilang pananampalataya, gamitin ang kanilang pagpapala upang mapaglingkuran ka at ang iyong buong iglesia, ang buong United Methodist Church, O God, dito sa Pilipinas and even in abroad. Patnubayan mo po ang kanilang mga pamilya saan man sila naroroon. Patuloy mo silang kupkupin at ingatang palagi, Panginoon. Dakilang Diyos, ipadama mo ang iyong pagkalinga at pag-ibig sa buhay ng iyong mga anak na ito. Maranasan nilang palagi ang iyong paglingap at ang masaganang biyayang dumadaloy sa iyo, O Diyos.
Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa mga kapatid namin na pinagkalooban mo ng ganap na kagalingan, kalakasan at kalusugan, Panginoon. Sa patuloy na pagkakaloob mo, O Diyos, ng katagumpayan sa kanila mga buhay. Maraming salamat po. Gayon din sa mga kapatid namin na dumaraan sa mga pagsubok, O Diyos, sa mga panahong ito. Katagpuin mo po silang lahat, Panginoon. Papagtatagumpayin mo rin po sila. Aming Diyos, dakila naming Ama, sa aming mga magulang at kapatid na dahil sa kanilang katandaan at kahinaan, Panginoon, ng kanilang mga katawang lupa ay naratay sa higaan. Hayaang maranasan nila ang kalakasan ng kanilang pananampalataya at kapayapaan sa kanilang mga puso. Patuloy mo silang bigyan ng inspirasyon na nagdudulot ng kaligayahan sa panahon ng banig ng karamdaman, Panginoon. At iingatan mo po ang kanilang pamilya na patuloy na nag-aalaga tumitingin sa kanilang mga pangangailangan. Igawad mo sa kanilang ibayong lakas at pagpapala. At maging sa lahat ng mga kapatid po naming nakararanas, Panginoon, ng iba't ibang uri ng karamdaman, nakararanas ng kahinaan ng pangangatawan, nakakaranas, Panginoon, ng kalumbayan, O Diyos. Abutin mo silang lahat, Panginoon. Yakapin mo silang lahat, O Diyos. Ibigay mo sa kanila yung kalakasan na kailangan nila sa mga panahong katulad nito. Igawad mo sa kanila ang iyong pag-ibig, O Diyos. Ang kagalingan, ang kalusugan, ang kalakasan, maging ang inspirasyon na sa panahong ito, Panginoon. Magkaroon sila ng pag-asa. Gayon din, O Diyos, sa mga mahal namin sa buhay na nasa ibayong dagat, nasa malalayong lugar, Panginoon. Ang tanging namin dalangin ay ingatan mo po silang patuloy. Samahan mo sila saan man sila naroon ngayon. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng pagkakasakit at anumang uri ng kapahamakan. At ibigay mo sa kanila ang pag-asa na ipagkakaloob mo ang lahat ng kanilang pangangailangan hanggang sila'y makauwi sa kanilang mga tahanan, O Diyos, na masusumpungan ng proteksyon na nanggagaling po sa iyo. Sa ilalim ng iyong kalinga at pagliligtas, Panginoon. Aming Ama, idinudulog po namin sa iyo ang aming bansa, ang aming bayan. Patuloy mo pong ingatan ang bansang ito sa pangunguna ng aming Presidente Rodrigo Duterte, ang buong administrasyon, ang mga taong nagiging advisor po niya o nakaka-impluwensya sa kanya. Ang lahat ng nasa Senado, ang lahat ng nasa Kongreso, hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan sa bawat bayan, sa bawat barangay, O Diyos. Patuloy mo po silang bigyan ng talino, bigyan ng kaalaman, ng inspirasyon, at pagpatuloy na mapaglungkuran ang aming bansa at ang mga komunidad na kanilang nasasakupan, Panginoon. Iingatan mo sila at ilalayo sa pagkakasakit upang patuloy nilang maibigay ang kanilang serbisyo sa bawat Pilipino, Panginoon, saan man naroon po. At sa aming karanasan, O Diyos, sa lumaganap na coronavirus, Panginoon, nagtitiwala po kami na wawakasan mo ang sakit na ito. Nagtitiwala kami sa iyong pamamaraan, Panginoon, ibabalik mo ang kapayapaan at kalusugan at pag-angat ng kabuhayan ng aming bansa, ng bawat Pilipino, lalo na ng iyong mga anak, ang bawat Kristiyano, Panginoon. Tutulutan mo, Panginoon, na makita namin at maranasan namin ang lunas sa karamdamang ito. At muli, Panginoon, mararanasan po namin ang iyong pag-ibig, ang kalusugan, ang normal na pamumuhay na maipaglilingkod po namin sa iyo at sa aming kapwa. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay at ang mga kababayan namin, sila ng mga frontliners, Panginoon. Maari silang mga doktor, mga nurse, mga medical staff, ang mga kapulisan, ang mga guro, ang mga nasa barangay at pamahalaan, maging ang mga manggagawa, ang mga pastor at diakonesa, ang mga volunteer worker na kumikilos ngayon upang abutin at paglingkuran ang aming kapwa. O Diyos, ilayo mo sila sa pagkakasakit. Iligtas mo silang palagi, Panginoon, at provide mo lahat ng kanilang pangangailangan na pinoprotektahan sila sa lahat ng uri ng karanasan sa buhay, O Diyos. Panginoon, idinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang amin namang kani-kaniyang mga panalangin.
Alam ko po, Diyos, na sila na nasa kanilang mga tahanan o pinagtatrabahuhan ay may mga panalangin sa kanilang mga puso. Alam ko, Panginoon, na ang bawat isang narito ngayon at kabahagi sa pagsambang ito ay may nais idulog sa iyong banal na harapan. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Ikaw ang nakakasaliksik ng puso. At ikaw ang Diyos na naggagawad ng katugunan sa lahat ng aming mga panalangin. Ibigay mo sa amin ang pagtitiwala, Panginoon. At itaas mo ang aming pananampalataya. At makamit namin, O Diyos, ang bawat panalangin namin, lalo't ito'y makakatulong sa aming paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa, at sa aming buhay, sa aming pamilya. Dakilang Diyos, sa pagpasok ng bagong taong ito ng 2020, maniriwa sa aming mga puso ang iyong mga pangako, ang biyaya at pagpapalang nais mong maranasan namin, ang kasaganaan at kagalingan, katagumpayan sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa aming mga hanapbuhay, sa aming relasyon, sa aming kapwa at pamilya. Katagumpayan sa mga pagsubok na darating sa aming mga buhay, na ang iyong ipagkaloob ang biyaya at pagpapala at ang iyong kalakasan at kaaliwan sa mga panahon ito. Patuloy pong ibukas ang aming mga puso, O Diyos, at pagkaunawa, at makita ka po namin sa aming mga puso. Masumpungan po namin, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo. At doon, mauunawaan namin ang malalalim na panukala mo sa aming mga buhay. Hindi lamang sa aming buhay, kundi sa mundong ito, sa iyong mga nilikha. At lagi kaming turuang magpasakop sa iyong mga kalooban. Dakila namin, Diyos. Sa iyo iniaalay po namin ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at ang buong pusong pagtitiwala sa tanging pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Kayo pong lahat ay aking inaanyayang tumayo saan man po kayo naroon ngayon at sama-sama nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon upang tanggapin ang kanyang bendisyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po yumuko, tayo dumulog sa ating Diyos. Dakilang Diyos, aming Ama, sa araw pong ito'y muli mong igawad ang iyong masaganang bendisyon sa buhay ng bawat isa po sa amin. Nasama-sama namin tanggapin ang iyong masaganang biyaya, pagkalinga, at ang dalisay na pag-ibig ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, ang patuloy naming maranasan. Ang katugunan sa aming mga panangalangin, dagdag ang pagpapala sa aming mga buhay. Patuloy nating tanggapin at maranasan ang kaligtasang dulot ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagkabubo ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. At ang gabay ng banal na Espiritong nananahan sa ating mga puso, nagbibigay ng alab, kaaliwan, kalakasan at tagumpay sa ating mga buhay ang siyang lagi nating maranasan. Sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan at pasasalamat magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
darating na linggo, narito po ang mga gaganap sa ating worship service. At happy birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kailang birthday at wedding anniversary. See you po next week. God bless!